narito para papurihan, sambahin ang tanging Diyos na dakila. Amen? Amen. Ang Diyos po natin ay tapat. Siya ay mananatili ang kanyang grace at siya ay buhay. Amen? Kaya ang worship natin, kinakailangan palaging nariyan. Ang worship natin, kinakailangan binibigay natin sa Lord regardless of how we feel right now. Whether we are suffering or rejoicing, papuri sa Panginoon. Nasasaktan or nagse-celebrate, papuri sa Panginoon. Dahil ang Diyos natin, we worship Him not because of who we are or what we feel, but because of who He is. Sinasamba natin siya dahil siya ay Diyos, manlilikha. At higit sa lahat, siya ay Diyos ng pag-ibig na pumili sa bawat isa sa atin. Nagmamahal, nagpapatawad. Tayong lahat ay tumayo. Let's worship Him. Hayaan natin ang ating pagpupuri ay maging isang way to tell God na, Lord, I want to pursue a life that glorifies You. I want to pursue a life that is fully surrendered to You. Nang sa gayon, Ikaw lamang ang mag-glorify. Your grace compels my soul to love and draw it close. I lift my hands and sing, hallelujah, surrender everything. In You, I know I'm found. My God, to You I bow. Now until forever, Jesus, I surrender. Show me what I don't know, more of You. I'm desperate for Your presence, longing to be with You. Lead me to a new place, more of You. Through the fire, I'll persevere. Hallelujah. I won't submit to any fear. Where I go, You've been before, and all my trust is in You, Lord. Now until forever, Jesus, I surrender. Show me what I don't know, more of You. Let's pray. Longing to be with You. Lead me to a new place, more of You. Now until forever, Jesus, I surrender. Show me what I don't know, more of You. I'm desperate for Your presence, longing to be with You. Lead me to a new place, more of You. Through the fire, I'll persevere. I won't submit to any fear. Where I go, You've been before.
in you, Lord, now until forever. Jesus, I surrender. I'm desperate for your presence. I'm longing to be with you. Lead me to a new place, more of you. Now until forever, Jesus, I surrender. Show me what I don't know, more of you. I'm desperate for your presence, longing to be with you. Lead me to a new place, more of you. Hallelujah. We long for you, God. Just a quick reminder to everyone, nung si Job, nabalitaan niya yung chaotic na nangyari sa buhay ng pamilya niya. Namatay lahat ng mga ari-arian niya, yung mga anak niya, nagiba ang bahay, ang daming problema. Binalitaan siya na namatay na ang lahat, nasira ang lahat, naubos ang lahat. Nasabi sa Job 20 verses chapter 1 verses 20 to 21. Then Job arose and tore his robe and shaved his head and fell on the ground and worshipped. And he said, naked I came from my mother's womb, and naked shall I return. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Nagpupuri ka ba sa Panginoon just because you can worship, you afford to worship right now? Or nasasaktan ka ngayon kaya hirap na hirap ka mag-worship? Nagsasuffer ka, may problema ka, ang dami mong iniisip, and you feel like, Lord, parang ayaw ko mag-worship. Tingnan natin si Job. After lahat ng problemang yon, ang sinabi niya, blessed be the name of the Lord. Ano man ang sitwasyon mo sa buhay ngayon, madali, magaan, masakit, masaya, we worship God. We pursue Him. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, Heavenly Father, we come to you with our humble hearts right now. Kami po ay nagpapakumbaba sa iyong pagka-Diyos. We worship you, sinasamba ka namin, Panginoon, dahil ikaw ay Diyos na manlilikha ng langit at lupa. At deserve mo ang lahat ng papuri at pagsamba. So God, regardless of what we feel right now, regardless of all the problems that we are enduring right now, we pursue your holiness. We pursue to make you smile today. We pursue to glorify our Lord. Hallelujah. So Holy Spirit, lead us. Lead us in worship. Holy Spirit, lead us, oh God, as we glorify the name of the Lord. We sing, lead me to you forever, Lord. I will pursue. I will pursue. You've won my heart, Jesus. You're all that I want, all that I want. Lead me to you.
That you will open our eyes to see your goodness, to see more of your love. And so that we can live pursuing your will, pursuing the image of Christ. Panginoon, today, amin pong itinatalaga sa iyo ang aming mga buhay. And may you be glorified in our midst. To you we bring back all the glory, honor, and thanksgiving. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Good morning po sa bawat isa. Batiin niyo nga po ang inyong katabi ng good morning. Masaya ako na nandito ka ngayon. Tayo po ay magkamayan at magbatian.
put your favor in me. More than of God is better than 1,000 days in the world. So blessed, I can contain it. So much you gotta give it away. Your love has taught me to live now. You are more than enough for me. Than I could hope or dream of, you have poured your favor in me. One day in the house of God is better than 1,000 days in the world. So blessed, I could contain it. So much I've gotta give it away. Your love has taught me to live now. You are for me, so blessed, I can contain it so much. Hey, your love has taught me to live now. You are more than enough for me, so blessed, I can contain it so much. You gotta give it away. Your love has taught me to live now. You are more than enough for me. Than I could hope or dream of, you have poured your favor in me. One day in the house of God is better than 1,000 days in the world. So blessed, I can contain it. So much I've gotta give it away. Your love has taught me to live now. You are at ang buhay ay magpuri sa ating Diyos sa buhay! Hallelujah! Church, are you ready to worship the Lord? Shout hallelujah! Praise the Lord! Let everything that has breath praise the Lord! Hallelujah! Praise Him in the sanctuary. Praise Him in the mighty heavens. Praise Him. All the earth praise Him. Praise Him in His awesome power. Praise His great and holy name. Praise Him. Oh, praise Him. From the rising of the sun
Sa paglubog at sa pagsikat ng araw, sasambahin ka namin. Ikaw ang dahilan kung bakit kami nabubuhay, kung bakit kami humihinga, at ikaw ang dahilan kung bakit kami, Panginoon, ay may pag-asa, Panginoon. At Lord, ang aming bawat hininga, bawat tibok ng puso, bawat galaw ay magiging paborit pagsamba sa iyong dakilang pangalan. Hallelujah! From the rising of the sun, let His praise be heard. Sing! From the east to the west, and the north to the south. From the rising of the sun, Let His praise be heard. from the east to the west, and the north to the south. From the rising of the sun, Let His praise be heard. from the east to the west, and the north to the south. From the rising of the sun, Let His praise be heard. from the east to the west, and the north to south. Let everything that has spread praise the Lord forever. Let everything that's soul praise the Lord. Let everything that has spread praise the Lord forever. Let everything that's soul praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord forever. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord forever. Praise the Lord. Praise the Lord. We praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 We praise the name of the living God. Ikaw ay buhay ng Diyos. And we know, oh God, that you're looking at our hearts right now, oh God. Panginoon, sa iyo kami. Ang aming mga puso, ang aming mga buhay. We lay down everything for you, oh God. No matter what, oh God, we will pursue you. We will lay down our lives because you're all that we need and we desire. Hallelujah. We worship you, God. We welcome your presence, Holy Spirit. Here I stand.
This is Christ Charismatic Fellowship International Incorporated, Sunday Service Online. Here, we get to worship God and listen to His Word together online. And though separated physically, we are still one as church. We are one in the body of Christ. So buckle up and get ready, because up next is the Word of God delivered to us by the CCFI SBB Senior Pastor, Pastor Sharon D. Valentin. For more updates, please follow and like our Facebook page at facebook.com/ccfisbb. You may also subscribe to our YouTube channel and be part of our growing community online. Enjoy the service and God bless. Isang American professor na nagngangalang MacDonald. Nandun siya sa Scotland, nagtuturo siya doon. Meron siyang isang Scottish chaplain friend. Nahuli sila noong World War II. Ikinulong ng mga Germans sa isang prison camp. Sa prison camp, pinaghiwalay sila ng kampo. Merong nakaharang doon na isang mataas na wire fence. Mga Americans at mga British, magkahiwalay sila. Merong mga matatapang na guards at matatapang na mga guard dogs. Unknown sa guards na nandoon, nakapagpuslit itong American professor ng isang maliit na radio. At lagi siyang nakikinig ng balita. Kahit malayo sila sa kabihasnan, nakikinig pa rin siya ng balita. Every day, yung napapakinggan na balita ni MacDonald, binabalita niya sa friend niya na British doon sa kabilang barracks. Then one day, nabalitaan nila through that small radio na tapos na pala ang gera. Sumuko na ang mga Germans. Ibinalita kaagad ito ni MacDonald sa kaibigan niya sa kabilang barracks. At nung oras na yon, pumasok kaagad itong kaibigan niya dun sa barracks ng mga British. Nung oras na yon, naririnig yung sigawan, halakhakan, tawanan, makikita yung sayawan. Nagsimula noon. At araw-araw na, lagi nang nakangiti ang lahat ng nakakulong doon sa barracks na yon. Masaya silang lahat. Pati yung mga guards, binabati nila, nagwe-wave sila doon sa mga guards, pati yung mga dogs, binibigyan na nila ng pagkain, tinatawanan nila, at masasaya silang lahat. Nagsasayawan na nagsasayawan. Kahit nakikita nila yung matatapang na guards, kahit nakikita nila yung matatapang at napakaraming dogs, masaya sila dahil meron silang nalaman na balita. After 3 nights, saka nalaman ng mga Germans na tapos na nga pala ang gera. Kaya tumakas sila, iniwan nila yung barracks ng mga British at ng mga Americans, kasama yung kanilang mga dogs, iniwan nilang lahat na nakabukas ang mga gates. Nung oras na yon na magising itong mga nakakulong doon, tuwang-tuwa sila. Dahil alam nila na oras na para lumabas nung kulungan na yon. Pero ang totoo, 4 days before pa lang, nagkakasayahan na sila dahil alam nila na nanalo na sila sa labanan. Kapatid, yung radio na meron si MacDonald nung araw na yon ay katulad din ng mga Bibles na meron tayo. At ang maganda sa mga Bibles na ito na meron tayo, alam natin yung mga mangyayari sa end times. Nalalaman natin yung mga struggles na mangyayari kapag na-rapture na ang mga saints. Alam natin kung anong mangyayari at anong itsura ng kalangitan. Alam natin kung ano ang mangyayari doon sa langit kapag nandoon na ang mga saints ng Panginoon, ang church ng Panginoon, na magkakaroon ng mga rewards. Alam natin na magkakaroon doon ng isang feast para sa church ng Panginoon. At ngayon, alamin din natin kung ano nga ba ang mangyayari pagkatapos nung feast na yon, pagkatapos nung kasayahan doon sa kalangitan at pagkatapos ng Great Tribulation dito sa daigdig. Ano ang outcome ng final battle na meron sa banal na kasulatan? And one thing's for sure, tayo ay nasa winning side. Mananalo at mananalo ang kabutihan against kasamaan. Mananalo ang katotohanan against kasinungalingan. At lahat ng mga galit ay mawawala sapagkat mako-cover ito ng pag-ibig ng Panginoon at maghahari si Jesucristo na ating King.
Nagse-celebrate na sila dun sa camp, hindi pa lumalabas yung balita o hindi pa nalalaman ng mga Germans. Tayo rin naman, kahit may problema, kahit nalulungkot, kahit may sakit, nagse-celebrate tayo dahil alam natin na yung may hawak ng buhay natin, siya ang winner pagdating ng huli. Amen? And our King is coming. Yan po ang topic natin ngayon. Ang second coming ng ating Panginoon, pagdating ng araw na yon. Tayo pong lahat ay tumayo. Sabay-sabay nating basahin ng malakas. Revelation 19:11-14. Then I saw heaven open, and a white horse was standing there. Its rider was named Faithful and True, for he judges fairly and wages a righteous war. His eyes were like flames of fire, and on his head were many crowns. The name was written on him that no one understood except himself. He wore a robe dipped in blood, and his title was the Word of God. The armies of heaven, dressed in the finest of pure white linen, followed him on white horses. Let us pray. Heavenly Father, alam namin that soon darating ka. Darating ka para sa church mo. At sa araw na yun, nais namin maging handa. Ang mga end-time events na ito, Panginoon, ay pinag-aaralan namin kasi gusto namin, Panginoon, na aware kami sa mga mangyayari at maging handa ang bawat isa sa amin. Tulungan mo kami sa umagang ito na magkaroon ng katalinuhan na nanggagaling sa iyo, kaunawaan sa iyong banal na salita at nawa, Panginoon, ang banal na pangalan mo lamang po ang mag-glorify sa lugar na ito. Itago mo po ako sa likuran ng iyong krus. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Soon, darating ang ating King of Kings. The King is coming. At tingnan natin yung kanyang muling pagbabalik. Ang mga end-time events po na ating pinag-aaralan, nung mga nakaraang pang mga Sundays, alam natin na merong darating na rapture, isang rapture na hindi natin alam kung ano ang araw, hindi natin alam kung ano ang oras. Kinakailangan nating maging ready dahil mangyayari ito in a twinkling of an eye. Sa rapture na yon, mare-resurrect ang lahat ng mga saints, yung mga nangamatay na nauna na sa atin. Ang church na nabubuhay, ang mga believers na nabubuhay ay may rapture in a twinkling of an eye. At sa heaven, magkakaroon ng Bema Judgment o Judgment Seat of Christ. Merong reckoning, merong rewarding para sa mga anak ng Panginoon. Tatanggap ka kaya ng reward mula sa Diyos? Amen. Ito po ay isang reminder na ang pagtanggap ng mga awards na yon, rewards mula sa Panginoon, si Kristo pa rin ang bibigyan natin at ibabalik pa rin natin ang reward na matatanggap natin sa Kanya dahil siya pa rin ang sentro ng lahat. Si Jesucristo pa rin ang sentro ng heaven at siya ang tunay na reward. Kaya on that day, ang mga rewards na matatanggap natin, i-offer natin pabalik kay Jesucristo. And magkakaroon ng marriage supper of the Lamb. Magkakaroon ng rejoicing. Magkakaroon ng feast. But we have to keep in mind na sa wedding na yon, ang sentro ay walang iba kundi ang groom. Dahil ang celebration na yon is all about Jesus. At habang nangyayari ang lahat ng celebration na yon sa kalangitan, rewarding and celebration, ang lahat ng yon, merong great tribulation dito sa daigdig. Pag natapos ang lahat ng ito, what's next? The King is coming again. For the second time, behold natin yung coming King natin na darating, salubungin natin siya. Ang second coming po ng ating Panginoon ay isa sa pinaka-epic event na mangyayari sa daigdig, dito sa planet Earth. Ang second coming ni Jesucristo ay makikita ng lahat ng mga mata. Sa verse 11 po, ang sabi doon, sa vision ni Apostle John, ito po ay tungkol sa second coming ng ating Panginoon. Sabi niya, heaven opened, a white horse was standing, the rider is named Faithful and True, he judges fairly and wages a righteous war. Si King Jesus ay darating na muli para tapusin ang labanan at simulan ang kanyang kaharian dito sa earth. Ang tribulation period po ay isang nakakatakot na pangyayari.
Pero maaayos ang lahat pagdating ng ating King of Kings. Amen? Kaya, hinihintay ng daigdig yung pagdating ng ating King. Tutuldukan niya lahat ng gulo dito sa daigdig. Sasabihin niya sa mga politicians, hoy, kayong mga politicians kayong mga babae at lalaki kayo na nakaupo dyan sa politics, tabi, tuturuan ko kayo ng tamang pamamahala. Magte-take over si Jesucristo sa lahat ng kanyang mga creation. Ang pinag-uusapan po natin ngayon, para hindi po tayo nagkakamali, ay ang second coming. Hindi po ito ang rapture. Ano ba ang pagkakaiba ng second coming at ng rapture? Sila po ay dalawang magkaibang event, magkahiwalay na event, pero sabi ng Bible, mangyayari sila both sa end times. Ano ang pagkakaiba nila? Sa rapture, si Jesus babalik dito sa earth para sa kanyang church. Darating si Jesus para kaunin ang bride, ang church, at dadalhin niya tayo sa heaven. Samantalang sa second coming, si Jesus babalik dito sa earth kasama ang church. Bababa siya from heaven, kasama ang church, at tatapak sila dito sa lupa para i-overthrow ang Antichrist. Pangalawa, sa rapture po, ito po ay isang meeting in the air. Bababa si Jesus Christ hanggang himpapawid lang siya. At mabubuhay yung mga nangamatay kay Kristo, pati na yung mga nabubuhay ang church, at sasalubong kay Jesus Christ dun sa ere. Samantalang sa second coming, yung mga believers babalik dito sa daigdig kasama ni Jesus Christ, yung kinaun sa rapture, kasama na sa second coming, pababa from heaven, tutungtong sa lupa. Pangatlong pagkakaiba nila, ang rapture po, dadagitin ni Jesus Christ ang church paakyat sa heaven para iligtas, para i-deliver sa paghihirap ng Great Tribulation. Samantalang ang second coming, yung mga unbelievers ay aalisin dito sa earth para iharap sa Great White Throne Judgment. Pang-apat na pagkakaiba, ang rapture po ay mangyayari before the Great Tribulation. Samantalang ang second coming mangyayari pagkatapos ng Great Tribulation. Fifth na pagkakaiba, ang rapture po according sa Scripture, church lang ang makakakita. Yung mga believers lang. Hidden event ito sa mundo. Basta mawawala na lang ang mga Christians. Kaya maraming magugulat at gagawa ng kwento. Samantalang ang second coming, makikita ng lahat ng nilalang ang pagbaba ni Jesucristo kasama ang church. Lahat ng may mata, makikita si Jesucristo na bumababa sa langit. Pang-anim na pagkakaiba, ang rapture po ay pwedeng mangyari at any moment. Biglaan. Magugulat ng lahat. Di alam kung kailan, kung anong araw o kung anong oras. Basta mangyayari na lang siya. Samantalang ang second coming, mangyayari lamang po ito after a certain event o after series of events. Mangyayari ito pagkatapos ng Great Tribulation, kaya alam ng lahat. Doon sa kalangitan, alam na natin kung nandoon na tayo kasi, tapos alam natin na, ay, second coming na. Kasi, patapos na ang great feast na mangyayari doon. Yung supper of the Lamb. At number 7, ang pagkakaiba, ang effect po ng rapture ay glorification of the saints. Mababago, matatransform ang mga believers. Magkakaroon ng isang perfect at immortal state, katulad ng resurrected body ni Jesus Christ. Samantalang ang second coming, ang effect po nito ay consummation of the sinners. Dadalhin sila sa lake of fire, kung saan merong eternal separation from the presence of our God. Ulitin ko po, magkaiba ang rapture sa second coming of our King. Magkahiwalay na pangyayari, magkaibang event, pareho nga lamang mangyayari sa end time. Pero mauuna po ang rapture. At ang unang bagay na dapat nating malaman tungkol sa second coming is that the King is coming
He is coming with great power. Gusto pong buuin ni Apostle John sa ating isip ang isang amazing picture. Sa Revelation 16:13-16, ang sabi niya doon, "And I saw 3 evil spirits that look like frogs leap from the mouths of the dragon, the beast, and the false prophet. They are demonic spirits who work miracles and go out to all rulers of the world to gather them for battle against the Lord on that great judgment day of God the Almighty. Look, I will come as unexpectedly as a thief. Blessed are all who are watching for me, who keep their clothing ready so they will not have to walk around naked and ashamed." And the demonic spirits gathered all the rulers and all their armies to a place with the Hebrew name Armageddon. Sabi doon sa passage, nagkampi-kampi lahat ng armies of the world, lahat ng forces of evil para labanan si Jesucristo at ang army ni Christ na walang iba kundi ang church. Parang nakakatakot. Parang ang lagim-lagim, parang napakasalimuot ng mangyayari doon sa gera na to, dito sa battle, sa Armageddon. Pero po, pag binasa ninyo ang Revelation, dahil gusto niyong malaman kung gaano kadugo, kung gaano kagulo, kung gaano nakakatakot, at napaka-morbid ng battle na yon, wala po kayong makikita. Sa Book of Revelation, kung paano yung labanan na yon. Walang description kung gaano kagulo yung labanan na yon. Kasi ang totoo, walang war. Walang battle na mangyayari. Ni wala ngang contest ng pagalingan. Dahil ang totoo, hindi pa nagsisimula ang battle, i-a-announce na agad ang victory. Hindi pa totally handang-handa yung armies of evil. Hindi pa sila nakakapagkaisa. Tapos yung kanilang pagpaplano, i-a-announce na kung sino ang nangyari. Revelation 19:17 says, "Then I saw an angel standing in the sun, shouting to the vultures flying high in the sky, 'Come, gather together for the great banquet God has prepared.'" Lahat ng mga ibon, lahat ng lumilipad sa langit, tinawag ng isang angel para makisalo sa isang great feast. Feast ng mga flesh ng kalaban ni Jesucristo, ng mga talunan. Yon ang kanilang pagsasalu-saluhan. Chapter 19, verse 18 ng Revelation, "Come and eat the flesh of kings, generals, and strong warriors, of horses and their riders, and of all humanity, both free and slave, small and great." Magpapakabusog yung mga ibon sa flesh ng mga kings at ng mga mighty men. Ang final confrontation po between the armies of the Antichrist at ng army ng God ay nakalagay sa Revelation 19:19-21. "Then I saw the beast and the kings of the world and their armies gathered together to fight against the one sitting on the horse and his army. And the beast was captured, and with him the false prophet. Both were thrown alive into the fiery lake of burning sulfur." Ang katotohanan, sa tinatawag nilang Battle of Armageddon, wala talagang labanan na mangyayari. Basta pinulot lang ng Lord yung dragon, si Satan. Pinulot lang ng Lord yung Antichrist, yung beast, at ang false prophet. Basta kinuha lang ng Panginoon tapos inihagis na sila sa naglalagablab na apoy ng impyerno. Sa verse 21, sabi doon, "The entire army was killed by the sharp sword that came from the mouth of the one riding on the white horse." Naubos yung entire army sa pamamagitan ng sword na lumalabas sa bibig ni Christ. Ang ginawa lang naman ni Kristo ay nagsalita siya. Yung salita ni Jesucristo, ubos ang lahat ng kalaban. Tapos ang labanan, tapos ang storya.
Ganon ang mangyayaring labanan. Sa Revelation 11:15, it says, "The world has now become the kingdom of our Lord and of His Christ, and He will reign forever and ever." Lahat ng efforts na meron sila are in vain. Dahil walang saysay kahit kailan kung pipilitin ng sinuman na lumaban sa all-powerful God. Dahil mere appearance pa lamang ni Jesus Christ, napaka-overpowering na. Hindi na nila kakayanin na tumayo ng tuwid sa harapan ni Jesus Christ. Kapatid, ang dami-dami mga pagkakataon na nahihirapan tayo sa buhay Kristiyano natin. Ang dami-dami mga pagkakataon na bumabagsak ang mga Kristiyano. Minsan nga ang tagal pang makatayo. Ang daming mga pagkakataon na ang hirap-hirap bumawi. Yung ginalingan mo naman, pero hindi pa rin sapat. Yung tinapangan mo naman, pero hindi pa rin sapat. Hirap talaga eh. Yung bugbog na bugbog ka na, yung gumagapang ka na. Kapatid, bakit hindi mo ibigay kay Christ ang laban mo? Alam mo ba, na if hahayaan mo na siya ang lumaban para sa'yo, sure win ka na. Ang totoo nga niyan, the battle is not yours to fight. Ibigay mo yan kay Jesucristo. At marireveal sa'yo sa situation na yon kung gaano ka faithful, ka good, loving, at ka-holy ang ating Panginoon sa buhay mo. Ibigay mo sa Kanya ang laban mo. Huwag mong buhatin mag-isa ang lahat ng problema. Meron tayong Diyos na handang humawak sa atin. Sabi sa Matthew 24:30, "Everyone will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. Behold, our King would come with great power." Meron siyang napakalaking kapangyarihan at ipapakita niya yan sa second coming niya. Ang pangalawang point na dapat po nating matutunan tungkol sa second coming ng ating Panginoon is that He is coming with great glory. Ang glory po, sa Greek ay doxa. Sa Hebrew, ang word na ito ay kabod. It refers to something that is heavy in weight. Yung mabigat, yung sobrang importante. In layman's term, ito po yung word natin lagi na bigatin talaga dahil napaka-importanting tao o napaka-importanting nilalang. Ang appearance po ni Christ sa second coming will be with great glory. Mararamdaman ng lahat ng mga nilalang sa buong mundo ang bigat. Yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang presence, mararamdaman ng lahat. Kaya nga dinidescribe ito ni Paul sa 2 Thessalonians 2:8. Sabi niya doon, "Then the man of lawlessness will be revealed, but the Lord Jesus will slay him with the breath of his mouth and destroy him by the splendor of his coming." Dating pa lang ni Jesus Christ, presence pa lang ng ating Almighty God, yung bigat ng dating niya, parang pinitpit na lata na ang Antichrist at lahat ng kanyang mga armies. Kasi di po kakayanin ng Antichrist, di kakayanin ng kalaban na tumayo ng diretsyo sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Di niya kakayanin yung i-tolerate yung holiness ng ating Panginoon, yung presence ng ating Panginoon, yung lumaban pa kaya sila? Di na nga nila kayang tumingin sa mukha ng ating Panginoon, ang labanan pa ang ating Panginoon, tiyak, tunaw lahat ang kalaban. Sa Revelation, sa bigat ng dating ng ating Panginoon, sa bigat ng glory ng ating King, maririnig po ang tanong sa Revelation 5:2. Sabi doon, "Who is worthy to break the seals on the scroll and open it?" Sinong makakapag-open ng scroll na to? Yung scroll po, nandoon yung mga mangyayari sa future. Nakasulat doon kung ano ang mangyayari, hindi lang sa bukas, kundi pati na sa end time generations. Kaya si John, na nakakita,
Alam niya kasi na mahalaga yung scroll. Mahalaga yung nakasulat doon at dapat merong magbukas ng scroll. Kaya anong ginawa ni John? Sabi niya, wala bang sovereign enough na magkokontrol ng lahat ng mangyayari? Kasi nakita niya yung nangyayari sa Great Tribulation, pinakita sa kanya sa vision. At dahil walang makita na worthy enough to open the scroll, walang makita na sovereign enough para mag-control sa lahat ng pangyayari, anong ginawa ni Apostle John? Sabi sa verse 5, umiyak si Apostle John. At nang makita ng angel na umiiyak siya, sabi ng isa sa 24 elders, sabi sa kanya, stop weeping. Uy, tigilan mo pag-iyak mo. Masyado kang na-overwhelmed, tigilan mo ang pag-iyak mo. Look, the Lion of the tribe of Judah, the heir to David's throne, has won the victory. He is worthy to open the scroll and its 7 seals. Kapatid, alam mo ba na hindi ka dapat mag-worry sa mangyayari bukas? Alam mo ba na kahit gulong-gulo ka sa buhay mo ngayon, na kahit ang bigat-bigat ng dalahin mo, yung wala ka ng lulusutan, yung feeling mo ikaw na ang pinakakawawa sa lahat ng nilalang, yung akala mo ang gulo-gulo na ng buhay mo at wala nang kapag-asa, kapatid, kahit magkagulo na ang lahat, Christ will remain the sovereign King of Kings. Hawak niya ang scroll, hawak niya ang future mo, hawak niya ang lahat. At ang mere presence pa lang niya sa buhay mo, aayusin niya ang lahat ng ito. Kung gusto mong maging maayos ang buhay mo, lumapit ka kay Kristo. Hayaan mong hawakan ka niya at hayaan mo na ang kalooban niya ang mangyari sa buhay mo. Tingnan natin sa Revelation 6:2. Kung paano in-introduce yung beast. Sabi doon, I looked up and saw a white horse standing there. Its rider carried a bow, and a crown was placed on his head. He rode out to win many battles and gain the victory. Ito pong sinasabi sa verse 2 ng Revelation 6 ay walang iba kundi ang beast, si Satan. Sabi doon, nakasakay siya sa white horse. Akala ko ba, si Jesus Christ lang ang nakasakay sa white horse? Ang kaaway po natin, kahit ngayon hanggang sa future, siya po ay isang great pretender. Hanggat maaari, gusto niyang makapantay si Jesus Christ. Hindi lang siya nakasakay sa white horse, may dala siyang busog. Pero walang pana. Walang arrow. Anong silbi ng busog nang wala namang pana? Anong silbi ang magagawa niya dun sa bow na yon? Alam nga naman panghampas niya yon kung lalaban siya. Sinasabi lang dito, kapatid, sa verse na ito, na hindi ka kayang saktan ng kaaway hanggat kakampi mo si Yesu Kristo. Ni dulo ng daliri mo, yung hinliliit mo na yan, hindi yan kayang hawakan ng kaaway kasi meron kang makapangyarihang Diyos na may hawak sa iyo. Kaya dapat napapapurihan mo siya sa lahat ng sandali. Yung pong suot-suot na crown nitong beast na ito ay hindi diadem, hindi kingly crown. Ang suot-suot niya ay Stephanos crown, pag tinignan po natin sa Greek. At kung mapapansin natin, doon sa rewarding na mangyayari sa heaven, every time na nababanggit yung Stephanos crown na ia-award sa mga believers, laging merong katabi na gold. Dito, sa suot-suot na Stephanos crown ng beast, wala siyang katabi na word na gold. Ibig sabihin, garland lang siya. Ito yung fancy na crown. At ibinigay lang sa kanya, hindi niya na-earn.
Yung crown na suot-suot niya, hindi talaga kanya. Gagawin ng kaaway ang lahat para makapagnakaw mula sa mga anak ng Panginoon. Gagawin niya at magpe-pretend siya para lang maloko ang mga anak ng Panginoon. Pero hindi yan hahayaan ng kanyang church. Amen? Sa Revelation 13:4, merong nagtanong. Sabi doon, who is as great as the beast? Who is able to fight against him? At ang sagot po doon sa question na yon ay nasa Revelation 19:11-12. Then I saw heaven opened, and a white horse was standing there. Its rider was named Faithful and True, for he judges fairly and wages a righteous war. His eyes were like flames of fire, and on his head were many crowns. A name was written on him that no one understood except himself. Ang glory ng presence ng ating Panginoon, yung salita pa lang niya, salita pa lang ng totoong King na sinasamba natin, panalo na kaagad ang ating Panginoon. Lusaw na lahat ng mga kalaban. Kaya kahit anong gawin ng kaaway, hindi niya mapapantayan ang ating Panginoon. Kaya church, huwag mo ring hayaan na yung oras na ibinibigay mo sa Panginoon ay mapantayan ng oras na ibinibigay mo sa mundo. Laging ang Panginoon ang una. Laging siya ang top priority ng kanyang mga anak. Ang ating Panginoon, ang ating King sa second coming, ay hindi lamang po darating with great power, darating din siya with great glory, and He will come with great people. Isa po sa napaka-amazing revelation ng Word of God, ay ang Panginoon ay hindi lang darating ng merong napakabigat na power, napakabigat na presence, napakabigat na glory, kundi darating din siya with great people. Darating din siya kasama ang kanyang church at isi-share niya ang kanyang power and glory with His church. Hindi lang magro-rule ang ating Panginoon, isi-share niya yung pagro-rule na yon sa kanyang mga anak. Sa Revelation 3:21, sabi doon, those who are victorious will sit with me on my throne, just as I was victorious and sat with my Father on His throne. Ang church po na naging righteous dahil sa blood ni Jesus Christ, isi-share sa atin ng Panginoon yung glory na meron siya. Kaya tinatawag na ang church ay magiging great people. Sa Romans 8:29-30, ang sabi doon, for God knew His people in advance and He chose them to become like His Son, so that His Son would be the firstborn among many brothers and sisters. And having chosen them, He called them to come to Him, and having called them, He gave them the right standing with Himself. And having given them right standing, He gave them His glory. Isishare ng ating Panginoon ang kanyang victory with us. At napakalaki pong privilege na kasama tayo ng ating Panginoon sa labanan. Napakalaking privilege yun na lalaban ang Panginoon kasama ang kanyang church. Sigurado ng panalo. Yung hindi pa nagsisimula ang labanan, panalo na to. Ni hindi tayo magli-lift ng finger. Sabi sa Revelation 17:14, together they will go to war against the Lamb, but the Lamb will defeat them because He is Lord of all lords and King of all kings, and He called and chosen and faithful ones will be with Him. Ito ang pinakahihintay ng lahat. Ang final fight, ang final battle. I-share ng ating Panginoon ang kanyang glory with us dahil kakampi niya tayo. Darating tayo na kasama ang ating Panginoon, bigatin din ang dating natin. Great people na rin ang dating ng mga anak ng Panginoon. Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, bigat mo kapatid. Yan yung pagkakatawag sa atin ng Panginoon. Hindi niya hahayaan na, eto ka lang.
Ang nakakalungkot sa church, madalas ang dami-dami nating insecurities. Minsan ang baba-baba ng self-esteem na meron tayo, napakamahiyain. Tignan mo nga yung katabi mo. Di ba lagi nila sinabing nahihiya ako? Alam mo ba, kung si Christ ang nasa buhay mo, kapatid, hindi ka lang si anybody. Ikaw ay si somebody. Kakaiba ka sa Panginoon at napakamahalaga mo. Sa Romans 8:18, sabi doon, nothing compared to the glory He will reveal to us. Walang maikukumparado sa glory na i-reveal ng Panginoon sa kanyang church at isi-share sa atin ng Panginoon. Ikaw yun, kapatid, ang bibigyan niya. Kung ipinagkaloob mo na kay Kristo ang buhay mo sa Kanya. Sa araw na pagbabalik ni Christ, ipapakita niya sa mundo kung sino talaga ang kanyang church. Kung sino ang mga anak niya. At ilalagay niya sa ayos ang lahat. Pinapahalagahan kasi ng Panginoon ang kanyang mga anak. Ang lahat ng may takot sa Kanya, ang sumusunod sa Kanya, yung nagpapasakop ng buhay niya para sa Panginoon. Isi-share ng Panginoon ang kanyang kingdom sa iyo. And you will reign with Him. 2 Timothy 2:11-12, sabi doon, if we die with Him, we will also live with Him. If we endure hardship, we will reign with Him. Madalas, ang tingin natin sa sarili natin, napaka-unworthy natin. Pero alam mo ba kung ano ang tingin sa iyo ni Kristo? Sabi sa 1 Peter 2:9-10, you are a chosen people. You are royal priest, a holy nation, God's very own possession. He called you out of darkness into His wonderful light. Once you had no identity as a people, now you are God's people. Once you received no mercy, now you have received God's mercy. Revelation 26, you will reign with Him. Ganito po ang mangyayari sa church sa end time. Sa mga followers ni Jesus Christ, we will share in His power. Isi-share ni Kristo ang kanyang glory with us at isi-share niya sa atin ang kanyang eternal reign. The King is coming. He is coming with great power. He is coming with great glory and He is coming with His great people. Nakita na ito ni Prophet Daniel. Years before pa, kaya sinulat niya sa Daniel 7:13-14, as my vision continued that night, I saw someone like the Son of Man coming with the clouds of heaven. He approached the Ancient One and was led into His presence. He was given authority, honor, and sovereignty over all the nations of the world, so that people of every race and nation and language would obey Him. His rule is eternal. It will never end. His kingdom will never be destroyed. Sinulat din ni John sa 1 John 2:28, remain in fellowship with Christ so that when He returns, you will be full of courage and not shrink back from Him in shame. Kapatid, ang tanong, nagpapatuloy ka ba kay Kristo? Hinahayaan mo bang hawakan niya ang buhay mo? Hinahayaan mo ba na hindi lang tuwing Sunday ka nagwo-worship sa Kanya, kundi yung tunay na worship ng buhay mo ay nagsisimula paglabas mo ng gate na yan. Kapatid, magpatuloy tayo kay Jesucristo. Ano mang nararanasan nating pagsubok, ano man yung mga circumstances ng buhay natin ngayon, gipit ka man. Kapatid, pag na kay Kristo ka, hahabulin ka ng pagpapala na meron siya. Put your confidence in Him. Tayong lahat ay tumayo. Darating ang ating Panginoon. Darating maguli si Jesucristo. At sa second coming na yon, kasama niya ang great people niya.
isi-share niya sa atin ang glory. Worth ba na i-share ni Hesus Kristo sa atin ang glory na meron ka? I-share ni Hesus Kristo yung pagre-reign niya. Worth ba na ibigay niya sa iyo yung trono? Worth ba na mag-reign ka rin kasama ni Hesus Kristo? Ngayon pa lang, ipakita mo sa Panginoon ang best na meron ka sa paglilingkod mo upang maging karapat-dapat ka rin na pagbigyan ng glory na meron ng ating Diyos. Diyos namin na makapagyarihan sa lahat. Salamat sa pagkatapat ka sa pangako mo. At gagawin mo ang lahat ng sinabi mo sa iyong salita. Salamat sa pangako na sa end time event, sa second coming, victorious ang Diyos na sinasamba namin. Isang salita mo lang, Panginoon, magugunaw ang lahat ng gustong kumalaban sa iyo. At dahil kami ay kasama mo bilang armies of heaven mo, God, salamat sapagkat sigurado na kami na merong victory. Kaya ngayon pa lang, Panginoon, nais na namin na makamta ng pangako na yan. Maging victorious na kami sa lahat ng laban na meron kami. Sa lahat ng mga pagsubok, problema na kinakaharap namin, sakit, karamdaman, lahat ng mga pangit na circumstances sa buhay namin, maharap na namin ito ng tama. Salamat sa pangako mo na isi-share mo sa amin ang eternal reign mo sa new heaven and earth. God, sana maging karapat-dapat kami doon. Ngayon pa lang, Panginoon, nawa, mag-practice na kami na gawin yung best namin para karapat-dapat kami na umupo sa trono. Para karapat-dapat kami na i-share mo sa amin yung pagre-reign mo, O God. Naririto kami na yung church, O God. Tulungan mo kami na gawin ang best namin. Sundin ka sa lahat ng pagkakataon. Maging victorious sa lahat ng laban na meron kami. At tignan namin ang sarili namin kung paano mo kami tinitingnan. Sa oras na ito, Panginoon, dadakilain ka namin sa lahat ng sandali. At gagawin namin to hanggang sa pagdating mo. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kasama ni Hesus Kristo ang kanyang mga alagad bago siya mamatay. At sila ay nagkaroon ng huling hapunan. Sabi ni Jesus Christ, "Do this in remembrance of me." Sa 1 Corinthians 11:26, sinabi din niya sa kanyang church sa pamamagitan ni Apostle Paul, "For every time you eat this bread and drink this cup, you are announcing the Lord's death until He comes again." Kapatid, ito ay utos ng ating Panginoon. Ang magsama-sama, magkaisa, sabay-sabay, na mag-take ng communion hanggang sa muli niyang pagbabalik. At kung nananampalataya ka at naniniwala sa kanyang pangako na siya ay muling babalik, nawa gawin natin to hanggang sa kanyang pagbabalik. Kung tinanggap mo si Hesus Kristo as your personal Lord and Savior, karapat-dapat ka nga na makisalo para sa Holy Communion na ito. Tayo manalangin. Dakila naming Panginoon, nababatid mo po ang aming mga puso. Alam mo ang laman nito, O Diyos. Alam mo ang mga kahinaan na meron kami. Alam mo, Panginoon, yung mga pagkakataon na tumatalikod kami at hindi kami makasunod. Pero alam din namin, O Diyos, na merong kapatawaran mula sa iyo. Kaya sa oras na ito, Panginoon, pakalinisin mo kami ng iyong banal na dugo at nawa, maging karapat-dapat kami na tumanggap ng Holy Communion na ito. Salamat po sa dakila mong pagmamahal sa amin, O aming Panginoon. Salamat po na ikaw na aming Diyos ay namatay doon sa cross of Calvary. Pero hindi ka na natiling patay.
after 3 days, nabuhay ka maguli. Umakyat siya sa langit at babalik para sa amin na yung mga anak. At bilang pagsunod sa iyo, Panginoon, gagawin namin ang pagsasalo-salo na to hanggang sa iyong muling pagbabalik. Nawa, O Diyos, maging karapat-dapat kami sa iyong harapan. Tulungan mo kami na sa lahat ng pagkakataon, maging handa sa pagbabalik mo na yan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. This temple is cleansed by your blood. I am a king and priest. You've taken my sin and removed it as far as the west is from the east. By your blood
Nadulutan po ba ang lahat? Tayo tumayo. Taas po natin ang tinapay. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Atin pong kainin. Taas natin ang cup. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Atin pong inumin. In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies cannot equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone do I glory, for only by His grace I am redeemed. For only His tender mercy will reach beyond the weakness to my needs. And now I seek no greater honor in just to know Him more, and to count my gains and losses to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope, my source of strength, my source of hope, my source of strength, my source of hope is Christ alone.
Ibabalik namin sa iyo ang glory. Ibabalik namin sa iyo lahat ng papuri at pasasalamat, O Diyos, sapagkat ikaw lamang ang Diyos na karapat-dapat tumanggap ng lahat ng ito mula sa iyong mga anak. Salamat sa pagiging tapat mo, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat sapagkat hindi mo kami pinababayaan at sa lahat ng oras, ikaw ang yumayakap sa amin na iyong mga anak. Kaya kami nagiging tapat ay dahil mo rin, Panginoon. Kaya namin kakayanin na magpatuloy ay dahil mo rin, O Diyos. Kaya pinapupurihan ka namin sa buhay namin at dadakilain ka namin sa lahat ng sandali. And may God Himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole spirit, soul, and body become blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. The one who calls you is faithful, and He will do it. And all God's children will say, Amen. Sabi po sa Malakay 3:10, ito po ay alam kong alam na po ng bawat isa sa atin. Pero kahit po alam na natin, ito po ay isang pagre-remind sa atin. Ano po? Sabi po dito, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong ikasampung bahagi sa templo ng Diyos at nang matugunan ang pangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito at bubuksan ko ang mga bintana ng langit at ibubuhos ang masaganang pagpapala. Kalaki po ng kanyang salita ay ang pagre-remind po sa atin na siya po ay nag-uutos na dapat po nating sundin at siya naman po ay may pangako na tayo po mismo ang magkakamit po nito, may experience po natin once na tayo po ay nagtapat sa ating pagtatides. Ano po ba ang pagtatides? Ito po ay ikasampung bahagi ng kinita ng bawat isa. Hindi po ito kukuhanin na kinaltas na po si Pag-ibig, kinaltas na po si PhilHealth, si SSS, hindi po. Yun po ay kabuuang kita. Doon po ninyo kukuhanin ang 10%. At pag nakuha na po ninyo ang 10% no, ng utos po ng Panginoon, dalhin ng buong buo ang ikasampung bahagi ng inyong mga kinita. At kalaki po noon ang kanyang pangako na tayo ay kanyang pagpapalain. Kasi po, once na tayo po ay nakatanggap ng ating payslip, di po ba? Ano po ang unang pumapasok sa ating isip? Ang tithes. Itatago ko. Sa listahan natin, unang-una nakalagay. Pagka kayo ay naglilista ng mga ginagastos, tithes ang nasa kauna-unahan bago pa ninyo sunod yung inyong mga expenses. Ano po? Dahil tinuturo ng God kung paano natin siya gawing number 1. Siya ang priority sa ating mga buhay. Dahil tayo ay naniniwala na ang God ay tutugon sa lahat nating pangangailangan. At isa pa po, sinusubok ng God ang ating faith. Pinalalakas ng God. Kahit man tayo ay nakakaranas ng kagibitan, ang Diyos natin ay may ginagawa at the best ang gagawin niya para sa atin once na tayo ay sumunod sa Kanya. Pangalawa po ay ang offering. Once na tayo po ay nakapaglista na ng lahat ng ating mga expenses, may labis po dyan, 90% ang tira sa atin. Napakalaki po. Yun po ay makakatulong po tayo makapag-offer para po sa ating iglesia. Ito po ginagamit sa pagtulong sa ating iglesia para matugunan ang pangangailangan. Ano po? Ito po ay hindi sa pilitang pagbibigay, ito po ay kusang loob at nararamdaman natin ang galak once na tayo ay nagbigay sa ating Panginoon. At ang huli naman po ay ang building fund. Alam po natin ang ating iglesia ay may proyekto na magkaroon tayo ng mas malaki at mas malawak na lupain para maipagpatayo ang malaking templo para sa bawat isa sa atin. At doon po mapupunta ang ating pong ibinibigay sa ating pong building fund. Kung nais pa po ng iba na mag-commit para po sa gawain ito, naandiyan po si Ate Fe para po kayo magpa-register at bibigyan po kayo niya ng form para po kayo maging kabilang sa proyektong ito. Kaya nga po sabi ng God, magbigay tayo ng may kagalakan sa ating puso sapagkat ang Diyos
sa puso, tumitingin, at higit sa lahat, tayo'y nagbibigay dahil una siyang nagbigay. At dapat lamang nating ibalik ang pag-ibig natin para sa Kanya. The best na pagbibigay para sa Kanya. Tayo po magbigay. Your praises live in every word we speak, and with every gift of breath we breathe you in. All the works that you have done consume our hearts. Who in all the earth compares to who you are? Who in all the earth compares to who you are? 1,000 hallelujahs, God, will lift unto your name. 1,000 hallelujahs, God, will lift up once again. All creation lifts its voice, declaring the end, oh Lord, how great you are. May your praises live in every word we speak, and with every gift of breath we breathe you in. All the works that you have done consume our hearts. Who in all the earth compares to who you are? Who in all the earth compares to who you are? 1,000 hallelujahs, God, will lift unto your name. 1,000 hallelujahs, God, will lift up once again. All creation lifts its voice, declaring the end, oh Lord, how great you are. 1,000 hallelujahs, God, will lift unto your name. 1,000 hallelujahs, God, will lift up once again. All creation lifts its voice, declaring the end, oh Lord, how great you are. Oh Lord, how great you are. Oh Lord, how great you Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Dakila ka. Ama, salamat po, Panginoon. At ramdam namin, Panginoon, ang pagngiti ninyo, Panginoon, sa aming mga handog. Salamat po, O Diyos, at tinanggap niyo po ito, Panginoon, ng mabangon samyo, Panginoon, sa inyong harapan. Lord, salamat, Panginoon, sa mga kamay na nagbigay, Panginoon, ng bawat ikapong ito, Panginoon. Salamat, O Diyos, dahil patuloy at patuloy na kayo, Panginoon, ay tapat sa amin at marapat na kami maging lalong tapat din po, Panginoon, na maibalik namin ang para sa inyo, O God. Dalangin po namin sa inyo, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, na nagnanais, Panginoon, na makapagbigay. Kung wala po, Panginoon, silang trabaho, O God, alam po namin na may piniprepare kayong best na trabaho para sa kanila upang sila, Panginoon, ay makaganap din naman po sa tungkuling ito. Pagpalain niyo rin po, Panginoon, na may mga trabaho na. Kayo po ang patuloy na magbigay sa kanila ng increase na sweldo, Panginoon. At patuloy silang maging isang pagpapala, Panginoon,
sa mga taong nakapalibot sa kanila, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga salaping ito, maging sa mga naghahawak nito, Panginoon. Knowledge and wisdom po, Panginoon, na pagkaloob niyo sa kanila upang ito, Panginoon, ay mapangalagaan, Panginoon, ng maayos, Panginoon, at maitulong, Panginoon, sa inyong iglesia. Salamat po, O Diyos, ng marami. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Tinatawagan ko po yung magse-celebrate po ng birthday. Tinatawagan ko rin po yung magse-celebrate yung couples anniversary. Lahat po dito sa taas, pagpe-pray ko po kayo. Dito po ang birthday celebrant. Dito po yung mga couples na magse-celebrate ng kanilang anniversary. Birthday dito. Ang birthday, hindi kasi ang dami. Dito ang birthday celebrant. Ang couples anniversary dito. Okay. Birthday niya. So, dito po. Ito po ang magse-celebrate. Si Sister Asal at saka si Sister Mayat ay birthday and anniversary ng couples. Okay. At dito naman po, lahat ng ito ay birthday celebrant na. So, palakpakan po natin ang God. Hallelujah! Hallelujah! Papuri sa dakila mong pangalan, Ama, sapagkat ikaw nga po, O Diyos, ay dakilang Diyos, mabuting Diyos, nagmamahal sa amin. Salamat kami, Lord. Nagpapasalamat kami, Lord, sapagkat hindi ka nga po kailanman nagpabaya sa amin, Panginoon. At sa oras na ito, Lord, tinataas ko po sa inyo ang mga nagdadaos ng birthday this month. Dalangin ko po, O Diyos, nawa na patuloy at patuloy niyo po silang pagpapalain sa kanilang buhay, sa kanilang kalusugan, sa kanilang mga trabaho, ang mga nag-aaral, Lord, i-bless mo, bibigyan niyo ng katalinuhan, pagtatagumpayin niyo sila sa kanilang mga pag-aaral. Ganon din naman, Lord, yung mga desire ng puso nila, Lord, kayo po ang magkakaloob. Ang iyong pag-iingat nawa ay laging sumakanila, Panginoon. Patuloy at patuloy niyo silang ingatan, pagpapalain sa kanilang buhay. Kung ano man, Lord, ang mga nararamdaman nila, we know, Lord, ikaw ang aming healer. Pinagaling mo na po sila, Panginoon. Yung mga pangangailangan nila sa araw-araw, Lord, patuloy mong ipagkakaloob at ang katalinuhan ang ipagkaloob mo rin sa kanila. Ganon din naman, Lord, tinataas ko rin sa iyo, Lord, ang mga nagdadaos ng wedding anniversary. Dalahan ko, O Diyos, na patuloy na ikaw ang manguna sa buhay ng nagsiselebrate na couples na ito, Panginoon. Pagpapalain mo ang kanilang tahanan, magiging good example sila sa kanilang family, Panginoon, at sa komunidad na kinabibilangan nila, sa mga nakakasalamuhan nila, Lord, magiging pagpapala sila, magiging good example sila, Lord, sapagkat ikaw ang Diyos na sinasamba nila. Patuloy at patuloy, Lord, na pagpapalain mo rin ang hanap buhay nila, ang kalusugan nila, ang relasyon nila sa iyo, Lord, lumalim pa ng malalim na malalim. Magpapasakop silang lahat sa iyo, maging ang mga nagbe-birthday, Panginoon, patuloy at patuloy mong pagpapalain spiritually, physically, emotionally, Panginoon, at ang buhay nila, Lord, ay ipagkakaloob nila sa iyo. Ibibigay nila ang time nila sa iyo upang ikaw ay sambahin, papurihan sa kanilang buhay, at magiging good example sila sa mga taong wala pang pagkakilala sa iyo, Lord. Hayaan mo, Lord, na makahikayat sila ng mga kaluluwa na hindi pa tumatanggap sa iyo, ang mga gawa nila, ang mga salita nila, ang example nila ay magiging pagpapala sa madami, Panginoon. Salamat po, Lord, sa mga nagdadaos na ito. Patuloy at patuloy ka namin pinasasalamatan, Ama, sapagkat sa iyo dumadaloy ang lahat ng pagpapala. Muli, O God, ibinabalik namin sa iyo ang lahat ng parangal at pagsamba, Ama. Sa tanging pangalan ni Jesus, Amen. Hallelujah! Our God is forever victorious. Kaya tayo habang naghihintay, ipapamuhay natin yung buhay na victorious na. Tayo ay kahit may problema, may pagsubok, alam natin na matagumpay na ang ating Diyos at tayo ay matagumpay din. Hallelujah!
pamuhay namin, ang aming pagsamba, ang aming pananampalataya. Ikaw lang ang Diyos sa aming sasambahin, O God. Lord, our hearts are singing our praises and worship. Lord, lahat ng pagtibok ng puso namin ay maging awit ng pagsamba namin sa iyo. Lahat ng aming gagawin, O God, we will glorify you until the day na dakitin mo ulit kami, Panginoon. At kami, Panginoon, ay forever, eternally, is to celebrate ang iyong glory. Hallelujah! Sing praise, sing praise, sing praise. natapos naming gawain. Salamat aming Ama sa mensahe po ninyo ngayong araw na ito. Father God, salamat. Minsan pa, nahayag pong muli ang gagawin po ninyo, O Diyos. Tulungan mo kami aming Ama na manatili kaming gising. Huwag mong hayaan kami, Panginoon, ay tutulog-tulog. Kung kaya kami, Panginoon, ay maiiwan. Kaya, Father God, tulungan mo ang bawat isa. Tulungan mo kami aming Ama na patuloy ka namin bigyan ng papuri, parangal at pasasalamat, at manatili kaming tapat sa inyo. Tapat na naglilingkod, nagbibigay luwalhati sa iyong banal na pangalan. Salamat aming Ama. Kinahabagan mo kami, pinili po kami, upang kami, Panginoon, ay makasama ninyo. Kaya, Ama, wala kaming gagawin kundi ikaw ay aming papurihan, parangalan at sambahin. Mga kapatid, bigyan pa natin siya ng the best na papuri, palakpak. Hallelujah! Praise you, Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Father God, salamat. Hallelujah! Ang buhay namin ay para sa inyo, aming Ama. Kaya wala kaming agam-agam, Panginoon, na hindi kami makakasama diyan sa iyong kinaroroonan. Nananabik ang bawat isa aming Ama sa iyong pagbabalik. Ito man ay bukas, mamaya, o kaya sa isang araw, Father God, tulungan mo ang bawat isa, Ama, na mag-focus sa inyo, Ama. Tulungan mo kami, aming Diyos, na manatili kaming gising. At mong hayaan, Panginoon, O God, na kami mawala ng pananampalataya dahil sa maraming mga pagsubok na dumarating, lalo na ngayong Panginoon, na nararamdaman namin, Panginoon, na nandiyan ka. Malapit na ang iyong pagbabalik. Kaya, Father, tulungan mo kami, hallelujah,
Bigyan natin patuloy na papuri ang ating Diyos. Walang hanggang papuri. Pasasalamat. Hallelujah! Glory to you, God. Glory to you, God. Sa iyo ang lahat ng aming papuri, parangal. Hallelujah. Thank you, Father God, sa lahat ng ginamit mo sa unahan na ito. Salamat sa aming leader, sa Pastora Sharon, na patuloy, God, sinasaliksik ang iyong mga mensahe. Thank you, Father God, sa kanya. Patuloy mo siya pagpalaing. Lahat ng kanyang pangangailangan ipagkaloob po ninyo. At ang bawat isang narito, alam namin, Lord, na nangangailangan ng iyong tulong, nangangailangan ng iyong pagkalinga. Ang bawat isa ay may kahilingan sa inyo. Alam namin ito, Panginoon. Hallelujah. Father God, i-bless din po ninyo, O Diyos, sa mga kabataan narito sa itaas na ginagamit po ninyo upang maging masigla ang aming paglilingkod sa inyo, aming Diyos. At lahat ng tumayo dito sa unahan ay extra o higit na pagpapala ang pagkakaloob po ninyo. Father, pakinggan po ninyo, O Diyos, ang hinaing ng iyong mga anak. Mga kapatid, sabihin natin sa Diyos ang ating mga kahilingan. Father, pakinig po ninyo, O Diyos, ang kahilingan ng iyong mga anak. Kayo po ang tumugon sa lahat ng ito. Naniniwala kami, aming Diyos, na iyong banal na presensya ay nasa aming kalagitnaan. Kaya, Father, hallelujah. Batid po ninyo ang nilalaman ng aming mga puso. Kayo po ang nakababatid nito. Father, naniniwala kami, Ama, na ang katugunan ay pinagkaloob na po ninyo. Taas natin ang ating mga kamay sa ating Panginoon. At minsan pa, mga kapatid, tanggapin natin ang pagpapala na nagmumula sa ating Diyos sa masalangit, ang pag-ibig ni Jesucristo, at ang patnubay ng banal na Espiritu ang laging sa atin, mula ngayon at magpakailanman, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Praise God. Hallelujah.